Biblia. Because men throughout history Tungod kay ang tao, hallelujah, sa minglabay nga mga katuigan, have made up their own minds, nga nagbutang diha sa ilang unahunang mga igsoon. using their human understanding and philosophies Ginamit ang tawhunon nga pangunahuna o pag-sabot igsoon. and they have created doctrines that do not follow the Word of God. Nga naghimo silang mga doktrina pagtulunan nga wala mahusubay diha sa pulong sa atong Ginoo. But the Scripture declares the way. Apan ang maong pulong sa Dios, hallelujah, nagpamatuod gayud sa maong paagi. The book of Isaiah said it's a highway. Ang Biblia sa Isaias mga kaigsunan nga hataas kini nga paagi. It's a highway. The way it's called the way of holiness. Taas ang paagi niya sa maong pagkamalaan. The unclean shall not pass over it, Ang diling limpyo dili yun makaabot. but it shall be for those the wayfaring men, the fools, they shall not err therein. Hallelujah, mauman sa gihapon ni atong mga taong buang-buang dili man sa gihapon makaabot igsuon ko niini. Even Paul said in 1 Corinthians, he said that God hath chosen the foolish things Si Pablo nagaingon usab nga gipili sa Dios ang mga tao nga tinamay mga kaigsunan to confound the wise aron sa pagpakaulaw ni atong manggialamon. of the world, and for God hath chosen the weak things of the world to confound the things that are vain. Gipili sa Dios ang mga maluyahon alang ni atong naa sa kalig-on mga kaigsunan. One of the most prominent philosophical doctrines that is in the world that we call Christianity is one of those doctrines that was formulated by man. Kung nga karon sa atong panahon dunay gipagawas karon nga mga pagtulunan nga kunuhay kini usa ka Kristohano pamaagi apan diha lamang sa tawhunon igsuon nga paagi ang pagkamit niini. When I was a child, I was taught that the Bible was the Word of God. Samtang gamay pa siya gikasultian nga ang pulong sa Dios. But I never received any instruction from the Word of God. Apan walay mga pahimangno ang iyahang nagawat igsuon gikan sa mga pulong sa Ginoo. I received the instruction of the Catechism book. O dunay nagawat niya nga mga pahimangno sa katekismo mga kaigsunan nga libro. The Bible, we understand, is the Word of God. Apan ang maong Biblia o ang pulong sa Dios diha ta nahimong nakasabot igsuon. Even in my childish understanding, I wanted to know what these three persons, Kitsa, Ibaba, who's on top? Bisan sa akong kalinghot sa akong panguna-una apan gusto na akong masayran kung kinsa gyud ining tulo ang labaw mga igsoon. Who am I to pray to? The Father, the Son, or the Holy Ghost? Kinsa may akong ampuan, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Because even as a child, I understood that the word God meant, or that He was the supreme being. And you can only have one supreme being. Kay bisan sa akong pagkabatan-on kaniadto ako nasabtan kini nga kung maghisgot kani og Dios wala na gyud lain nga mulabaw pa gikan niini. The word Almighty. Ang pulong nga Almighty o gamhanan. Almighty God. There can only be one Almighty. Walay lain nga mahimong gamhanan sa kanang usa lang. Dili luha, dili tulo. Dili duha, dili tulo mga kaigsunan. We know that the Bible, that as I said before, there's two divisions, the old and the new. Nasayot ta nga sa akong gigsugilon kaganina mga kaigsunan nga ang Biblia gibahin sa duha mga kaigsunan. But throughout the whole Old Testament, Apan sa tibuok nga testamento
There is no references to the Holy Two or the Holy Three or the Holy Many. Hallelujah. Wala yun kay makaplagan nga dunay balaan nga duha, nga dunay balaan nga tulo, kundi usa lang ang atong makaplagaw. Walay lain kundi usa lang mga kaigsunan ang atong makaplagan diha sa Biblia. When I first came in the church, 1975, Una na akong pagkaabot sa mga iglesia niya 1975. if they preach this message about one God, I know that there are three persons in one God. Apan bisa na minaw ko niini sa mga pagwali na asa ko una-una nga wa ko'y pakialam kung unsay ilang giwali nga usara kay ang naasa ko una-una tulo ka po. But I kept listening. I kept going to church Apan sa sige na ako balik-balik pagsimba ngadto sa iglesia because I was fascinated by the preaching of the word. I had never heard it this way before. tungod kay pinaagi sa mga pagwali mo laban minunod ako niini diha sa mga pulong sa Dios nga mabalik ko samtang siya. And then I began to really listen to the scriptures that they were using. Nga siya iyan ang gisundan sa pagpaminaw yun kung unsa pa kayo kining gikawali diha kanina. And a visiting preacher just began to go from scripture to scripture over and over about one God. Nga sa pagsugod sa pagwali wala may lain mga kaigsunan nga gikawali diha sa scripture o sa mga pulong ng aduna lang ngayon usa ka Dios. And it came to the point where it came into my mind. Nga may abot ang punto nga diha sa akong una-una. I began to see and to understand that Jesus Christ is the only wise God and that He is the God of creation. Nga may abot diha sa akong kinabuhi nga walay lain nga Dios mao si Ginoong Jesucristo ang maalabon o gamahanan nga Dios nga usa lang. Well, this morning I want to go through this scripture just a little bit. Tugutin ko ninyo nga akong ihubad pagkini sa mga pulong sa Ginoo ang mga mensahe ni mga dakna. I want us to be all help to understand who this Jesus is. Gusto na ko nga matabangan ka mga kaigsunan pinaagi sa pulong sa Ginoo kung kinsa bagayod si Jesus. When Jesus asked this question of His disciples, whom do men say that I, the Son of Man, am? Samtang siya nangutanan nga to siya mga tinunan, kinsa bagayod ako sa inyong pananaw. Jesus was declaring, He said, I am the Messiah. Nag-ingon siya nga ako mao ang Mesiyas, He said, the Son of Man. ang anak sa tao. I am the Son of Man that was promised. Ako mao ang anak sa tao nga ginasama. And then He asked the second question. O nga siya nangutana sa ikaduhang pangutana. After they had said that He was maybe one of the prophets, but He said, who do you say that I am? Kinsa bagayod ako diha kanina. You've been with me as my disciples and you've been Taon-taon na kamong nakiguban kanako nahimo ko kamong mga tinunan apan kinsa bagayod ako diha kanina. you've been listening to my teaching for three Naminaw mo sa ako mga pagtudlo apan kinsa bagayod ako alang diha kanina. And the second response was from no other than the Apostle Peter. Og dunay nitubag nga walay lain nagagikan diha sa iyahang mga tinunan. And with divine revelation that God gave to him, Nga si Pedro, hallelujah, gipadaygan sa Ginoo sa mao nga mga kamatuoran. Peter's reply that was, I know exactly who you are. Si Pedro mintubag og mingon, nasayon ko kung kinsa ikaw. He said, thou art the Christ, Ikaw mao ang Kristo, the Son of the living God. ang anak sa buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah. He was saying, Jesus, you are the one that shall come. You're the Messiah. You're the only begotten of the Father. Siya mingon nga ikaw mao ang Mesiyas, ikaw mao si Kristo, ikaw mao ang ihatag sa Dios.
You're the deliverer. You're the savior. Ikaw mao ang nagapagawas, ikaw mao ang nagluwas kanaron. You're the hope of Israel. Ikaw mao ang paglaom sa Israel. Yes. And Jesus commanded Peter, and he let him know that what he'd said, what he declared, was divine revelation. Ug si Jesus mingon ngadto kang Pedro, dugo ug unod wala kini gipadayag diha kanimo apan pinaagi sa pagpadayag sa Ama diha kanimo. That Almighty God is the one, the eternal Spirit of God, that had revealed this to him. Ang maong Dios mo'y nagahatag ngadto kini diha sa iyahang kinabuhi ang maong pagpadayag sa kamatuoran kung kinsa si Jesus. Then in verse 18, Sa bersikulo 18, it says, I say also unto thee, siya miingon ngadto kanila, thou art Peter. si Pedro. But understand, the scripture was written in the original language, Greek. Kung inyo bang masabtan nga kini gisulat kayo diha sa Grekong pinulungan. And the word Peter means Petros, P-E-T-R-O-S. Nga ang pulong o pangalan Pedro, Petros. And it means a piece of rock. Ang gamayng bahin diha sa mga bato. Yes. And upon this rock, Di kaniining mga bato. not on Peter, he said, upon this rock, Dili ngadto kang Pedro apan niining mga bato. because he uses the word Petra, P-E-T-R-A. Tungod kay ang gigamit man ang maong pulong nga Pedro sa Grekong pinulungan. Petros, si Pedro. Pedro mao si Pedro. But this rock is Petra, P-E-T-R-A. Kining maong bato, Pedro. And the meaning of Petra is grabe og dakong bato. Nga ang buot pasabot sa Petra ang labing dakong bato. I lost my place. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan nato ang atong buhay ni Dios. This rock, Nining maong bato. massive rock. Rock Ang dakong bato. like Gibraltar. Sama sa Gibraltar mga kaigsunan nga bato. And the revelation that Peter had received was not referring to Peter himself. Ang maong pagpadayag wala kini paingon ngadto diha gayon kang Pedro. Because Jesus continued, he said, upon this rock Kay si Jesus mingon nga gikan niining maong bato I will build my church. akong pagatungkuron ang akong iglesia. Gates of hell shall not prevail Nga against bisan pa ang gagahay sa Hades dili nakabuntog. Not talking about Peter. You have to look at the dramatics of these sentences. Dili gikinahanglan nga atong tutukan niining panahon na sa senaryo sa mga Pedro kundi atong tan-awon kung unsay nahitabo sa maong paghitabo. We must also remember that Jesus gave Peter a nickname when he called him in John 1:42. Si Jesus mingon ngadto kang Pedro ug duna sa gitawag na pulong ug gipangalan niya. Amen. Sa maong scripture mga igsoon. He called Jesus Cephas, Gitawag sa Jesus Cephas. and that means hollow rock. O nga nagpasabot kini nga hollow rock. We can see from the context of this scripture Ug atong makita usab gikan niining mga konteksto sa mga pulong. Peter was not the subject of Jesus' statement. Si Pedro dili mao ang subject o punto sa maong gisulti ni Jesus. Yes, Peter received revelation from God. Tinuod nga si Pedro nakadawat sa mga pagpadayag gikan sa Ginoo. And this word, this rock, is referring to that revelation. O nga kining giingon nga this rock mao kini ang pagpadayag sa lahi nga punto mga igsoon. Hallelujah. Amen. He is the rock. Siya mao ang bato. He said, I'm the
Christ the Messiah, God come in the flesh. Nga ako mao si Kristo. Amen. Ang Dios na tao diha sa unod. And Paul's words follow up in Colossians 1:15. O si Pablo nag-ingon diha sa Colosas usab mga kaigsuonan. He is the image of the invisible God. Siya mao ang hulagway sa dili makita na Dios. He also wrote to the Colossians, Colossians 2 and 9. O doon na po siya gisulat mga kaigsuonan ngadto sa taga Colosas 2:9. In him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Nga diha kaniya ang kinatibok-an sa pagka-Dios nagapuyo diha kaniya. In Hebrews it says he is the express image Nga ang maong Hebrehanon nagsulti nga siya maong ang hulagway of his person. nga diha siyang pagkatao. And when we can see this and we can understand this, Nga atong masabtan mga igsoon. there's no religious organization that can claim to be the true church unless they believe that Jesus Christ is one and Walay only relihiyon true, ni kalibutan na all-wise mga God. kaigsuonan ang makahimo sa pag-angkon hangtod nga sila dili mo tuo nga diha kang Ginoong Hesus siya mao ang Dios nga gamahanan. John 8:24 says, if you believe not that I am, Sa Juan mingon nga kung kamo dili mo tuo nga ako mao. this is the same I am that was spoken of in the burning bush. Mauusap kining mga pulunga ang isulti. Amen nga to kang Moises sa burning bush mga kaigsunan nga I am o ako. If you don't believe that I am, then you shall die in your sins. Kung dili mo motuo nga ako mao siya. That's why it's so important to understand this, because it has to do with our eternal salvation. O nagikinahanglan gyud nato na atong masabtan kini igsoon kung tungod kay kaparte kini sa eternidad natong kaluwasan diha sa pag-alagad sa Dios. This must be the foundation of everyone's O nga personal. mao ngayon kini mga kaigsunan ang pundasyon sa atong matag usa ka kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. No exception, no other way. Walay exception, walay makaikyas o walay laing paagi. Mao lamang kini. Just look at Matthew chapter 1. Tan-awa ang Mateo kapitulo 1, 18. versikulo 18. Kutob 23, ikaw. Kutob sa 23 mga igsoon. Karon ang pagkatao ni Jesucristo ingon niini sa kasunod pa ang iyang inahan nga si Maria kang Jose. Sa wala pa sila managkatiayon, hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo. Una sa pagbiya kaniya sa tago o sa pagkalandong siya ni ining mga butana ani akaron nipakita kaniya sa damgo usa ka manulunda sa Ginoo nga nagaingon, Jose anak ni David, ayaw kahadlok pagtawag kang Maria nga imong pangasaunon kay ang gipanamko niya iya sa Espiritu Santo o siya makaanak o usa ka anak na lalaki nga pagatawgon mo ang iyang ngalan Jesus kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala o nagatanan kini nang hitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinahagi sa manalagna nga nagaingon ani akaron ang ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel nga kung hubaron ang Dios uban kanato. As I said before, when we look throughout the Old Testament, he's only referred to as one. Sa akong giingon mga kaigsunan bisan pa sa daang tugon ang Biblia ang pulong sa Dios nagkanayon nga dunay usa lamang. Yes, he has many names, or the scripture calls it names, but in actuality they are not proper names, but they are titles. Tuon man doon na tayo makaplagan nga daghan kaayong mga pangalan apan dili kini ang maong kamatuoran o tinuod nga ngalan
mga titulo lamang kini ang atong magkaplaghan. It's called Elohim and El Shaddai. Doon ay gitawag na Elohim, El Shaddai. El Shaddai is God Almighty. Ang El Shaddai, ang Diyos mao'y kamhanang. Jehovah, or the name of 4 letters. Ang Hiyova mga kaigsunan, ang pangalan sa upat ka mga letra. Because in Hebrew, the letters J, H, V, H had no, you couldn't say it. Kay sa Hebrewanon mga kaigsunan nga pinulungan, ang GHVH, dili nimong masulti. So they refer to it as Jehovah. So kini ilaha kining gihimo nga gitawag na lang Hiyova. And they were afraid to say the name of God so that they would not disrespect it. Mahadlok sila sa pagsulti ni ini tungod kay dili sila gusto nga sila makapasipala diha sa Dios. So they usually substituted the words Adonai. Mao na hinungdan nga ilahang ipulihan kini nga pangalan Adonai. How many of you have heard of Jehovah Jireh? Pipila ba kaninyo nakadungog na sa pangalan Jehovah Jireh? We've all heard this. And then there's Jehovah Raphi, the Lord that healeth. Jehovah Rapha, Then Jehovah Nisai. Jehovah Nisa. He's our banner. He's our God. Siya mao ang atong bandera, siya mao ang atong kadaugan. Jehovah Shalom, God our peace. Jehovah Shalom, ang Diyos mao ang atong pakitain. Jehovah Ra'ah, our shepherd. Jehovah Ra'a, ang Diyos mao ang atong magbalantay. Jehovah Sidkenu, our righteousness. Jehovah Shidkano, ang matarong nga Diyos. Jehovah Shammah, He is present. Jehovah Shammah, ang Diyos sa tanan nga panahon o dapit. And then Jehovah Shua, or Jehoshua. Jehovah Jeshua, God has become our salvation. ang Diyos mao'y atong kaluwasan. Hallelujah. Amen! Hallelujah! Himayaw na ito ang atong tuwing na Diyos. Siya mao ang atong kaluwasan. Paul explained to the Galatians. Si Pablo, nagpasabot nito sa taga-Galasya. He said in Galatians 4 and 5, he said, but when the fullness of time was come, Siya nag-ingon nga sa pagkaabot sa mga hustong panahon. God sent forth His Son, Ang Diyos, gipadala niya ang mga anak. made of a woman, Natao niya sa tagwangkan sa babae. made under the law, Namnamog na ilalom sa kabalaoran. to redeem them that were under the law. Aron sa pagpagawas o pagluwas ni atong na ilalom sa kasubuan. So that we might receive the adoption of sons. Aron nga atong madawa ang maong pagtawad sa Dios ingon nga iyang mga kaanakan. And there was only one name, we just read it in Matthew, one name which was given to the instructing Joseph by the angel. Og Apollo sa Ginoo nagsulti nga doon na lang usa ka pangalan sa atong gibasa kaganina sa Mateo mga kaigsunan. Hallelujah, usa ra gyud ang pangalan. God Himself was the one that had to come to redeem mankind. Ang iyang kaugalingon mismo, hallelujah, maoy, hallelujah, nagbutang sa iyang kaugalingon aron sa pagluwas sa tanan nga katawhan. Because He had to fulfill the law of redemption that was in the Old Testament. Tungod kay gusto niyang tumanon ang maong kasuguan ngadto sa karaang tungkol sa pagluwas niya sa iyang mga katawhan. He could not just be the Spirit of God. Dili siya pwede nga magpabilin nga espiritu. He had to come Himself. Gikinahanglan nga mobutho kay siya mo abot ining kalibutan sa iya gayong kaugalingon. Be related to humanity. Nga diin related mga kaigsunan o kauban diha mga
igsoon ko sa tao gayon nga paagi. That's why he had to put on human flesh. Mao hinungdan nga nagsunob siya unod-nod nga lawas sa tao mga igsoon. Because only a human being can relate to another human being. Tungod kay ang tao, hallelujah, makasabot ra siya ni atong tao usab, hallelujah. I cannot relate to a spirit. Dili ko makasabot niya sa espiritu. He's a spirit. Tungod kay espiritu nga na kabutang. Yes, we can pray to God, but if we do not know who He is, Tinuod nga makahimo ta sa pagpangamoy pag-ampo diha sa Ginoo. Apan kung wala ta masal kung kinsa siya, and He walked on the earth as we do, nga diin siya minglakaw nakinglakaw sa pining kalibutan nga sama sa atong hitsura. we cannot relate to that. Dili ta makasabot diin nga mga butang. God could not redeem us Ang Dios dili man makaluwas diha kanato. unless He became flesh. Hantod nga dili siya, hallelujah, mamugna diha sa unod nga bahin igsoon. And to redeem us or to purchase us back, Aron sa paglukat kanato o pagluwas, balik mga kaigsuonan. He had to be or have the price. Gikinahanglan nga dala niya ang maong bayad sa maong paglukat niya. That price was the spotless, sinless sacrifice that He became. O nga kanang bayad mga kaigsuonan mao ang putli, ang walay bahid sa kasalanan. Hallelujah nga kinabuhi. And He came through the Virgin Mary. O nga siya nahimukso diha sa Birhin na Maria. To become that price. Aron nga mahimong bayad sa maong paglukat kanato. And the third point is that He had to be willing O ang ikatulo nga punto nga siya kinabubuton niya and to pay that price. nga mugbayad ni anang maong kantidad. Even the prophet Isaiah preached of the Messiah. Bisan si Propeta Isaias naghisgot ni ini nga mga butang. The 53rd chapter and verse 7. Sa 53 mga kaigsuonan bersikulo 7, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. tinuod nga naay kalisdanan dunay kalisod mga kaigsuonan apan He was brought as a lamb to the slaughter. siya ginala aron ngadto sa paghatag sa kaugalingon aron nga mamatay. And a sheep brought, Sama sa karnero nga pag-aihawon. and He opened not His mouth. Panuwala niya gabrihan ang iyang mga bakba. Matthew recorded in chapter 27 said He was accused of the chief priests and the elders, and He answered them nothing. O nga mao kini gipalagda ni Isaias kaniadto nga wala gyud niya buka ang bakba nga diin diha sa maong gibasa karon igsoon ko nga dunay mga tao nga diha nang pasipala kaniya apan wala siya tingog niini. He never answered a word. Wala siya bisan usa ka pulong nga gitubag ngadto kanila niini mga tawhan. Says even that the governor marveled. Bisan ni atong gobernador mga kaigsuonan wala. He laid down His life. Ihatag niya ang iyang kaugalingon. He became a man. Nahimo siya tao. He was spotless without sin, Walay bahid sa kasalanan. and He was willing to pay that price, and He paid it. O andam siyang ihatag ang iyang kaugalingon aron lang sa paglukat diha sa iyang mga katawhan gikan sa kasalanan. That's why it says, Paul writing in the Romans, O mao'y gihimo ni Pablo nga nagsulat siya ngadto sa taga-Roma. in the 5th chapter, O sa kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 19 ug 20. he said, for by one man's offense, death reigned by one. It's talking about Adam. Tungod sa kalapasan sa usa, ang tanan nahimong hinukman. We're under sin because of Adam.
na ilalom ka niining kasalanan tungod kang Adan. And even much more, they which receive abundance of grace and of the gifts of righteousness shall reign in the life by one. Og usab diha kanato pinaagi ilalom sa grasya, mamahimo usab kita na maluwas tungod sa usa. That's Jesus Christ. O kanang usa mao si Ginoong Jesucristo. The law entered Ang kasuguan ning abot that the offense might abound. nga ang makasala mahimong hinupna. But where sin abounded, grace did much more abound. Apan diha taliwala sa kasalanan, dunay grasya usab nga mingabot. That as sin hath reigned unto death, Nga ang maong sala mupaingon man kini ngadto sa kamatayon sa tao. even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Apan bisan mo ngadto man sa kamatayon, hallelujah, duna usab magahatag kanato sa pagpanaw pag-usab pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. John explains this in his epistle. Si Juan nagsulti diha sa iyang mga sinulat, mga kaigsunan. He said, "The Word was made flesh and dwelt amongst us." Ang pulong, hallelujah, nahimong unod mga kaigsunan o nakik-ipon kauban ako. The word Ang mga pulong na pulong, comes from the Greek word logos. gikan sa maong Grego nga pinulungan nga ang buot pasabot, logos. And it means the thought, the plan, the concept. But in that thought, that plan, and that concept was Jesus Christ. Nga kini mao ang paghuna-huna, imen ang pagsabot, hallelujah, nga kini pagsabot o paghuna-huna, mao kini si Jesus. And that's why John wrote, he said, "The Word was made flesh, dwelt amongst us." Mao na ingon ni Juan mga kaigsunan nga ang pulong na tao diha sa unod o nakik-ipon, nakik-uban diha kanato. And we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kung nga dunay himaya nga anaan ini igsoon ko nga diin himaya, dinigikan niya sa tao, panggikan niya sa Ginoo. He had written John 1 and 1, Iyang isulat amang Juan 1:1. Koto 3, he said, "In the beginning was the Word, Sa sinugdanan mao ang pulong, the Word was with God, ang pulong uban sa Dios, the Word was God." ang pulong mao ang Dios. The same was in the beginning with God. Sa mao sa gihapon nga mao sa sinugdanan diha sa All Ginoo. things were made by Him. Ang kanamutan namong na pinahagi kaniya. How could He make all things if He wasn't God? Unsa niya pagbuhat ang kanamutan kung dili siya mao ang Ginoo? Without Him was not anything made that was made. Nga kung wala siya, wala gyud namong na bisan unsang butang. In Him was life, and the light was the light of men. Diha kaniya mao ang kinabuhi o diha kaniya doon na kita'y usab kinabuhi nga walay katapusan. Then we go to verse 14. Nga kumungato ta sa versikulo 14. The Word was made flesh. Nga ang pulong, amen, hallelujah, nahimong unod. He dwelt amongst us. Nakik-ipon kauban nato. The logos, the plan, the thought, the concept. Ang konsepto, ang pagsabot, ang mga pulong mga kaigsunan nga gitawag natong logos sa Grigong pinulungan, nagapuyo uban ka nato. Was made flesh, dwelt amongst us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. O nga kining pulong na imong unod, nagpuyo uban ka nato, nakita diha sa himaya ingon sa bugtong anak nga gikan sa mahal, nga puno sa grasya sa kamatuoran sa Ginoo. And then verses 17, 18. O diha usab sa 17-18. Sige. Kay ang kasuguan niya at pinaagi kang Moses,
ang grasya o ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesus Kristo. Walay tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong anak lamang nga anaa sa samakan samahan, siya ang nagpaila kaniya. Oh, so This is why Paul wrote to the Colossians. mao ni ang isulat ni Pablo ngadto sa taga-Colosas. Because even in the time of Paul, there was false doctrine that was coming in and trying to destroy what. Nga bisa sa panahon ni Pablo dunay mga mini nga mga pagtulun-an aron sa pagkumpa sa kamatuoran nga madawat diha sa tao. He said, beware lest any man spoil you through philosophies and vain deceit. Marinong nagamingon siya, pagbantay ka mo nga ito mga tao nga nagadala sa dili kamatuoran aron sa paglaklag diha kanato. After the traditions of men. Human sa mga kahimuan o tradisyon diha sa tao. And after the traditions of the world. Nga diin usab diha sa tradisyon sa kalibutan. And they're not following after Christ. Nga wala sila magasubay kung magasunod diha kay Kristo. He was saying, beware, be careful, because it's only in Him, in Jesus Christ. Pagbantay ka mo, pagbantay ka mo, pagmaalamon sa inyong kaugalingon, kaya wala na gaylain, kundi diha lamang gayon kang Kristo Jesus. Dwells all the fullness of the Godhead bodily. Nagapuyo ang kinatibuk-an nga pagka-Diyos, diha kaniya. We are complete in Him. Nga kita usab, haleluya, na imong kompleto, sangkap gayon, pinahagi diha kaniya. Because He is the head, the pangulo. Tungod kay siya mao ang labaw, siya mao ang ulo, haleluya, diha kanato. Of all principalities and powers. Nga bisan pa diha sa mga punuan, haleluya, diha sa kalibutan. He continued to the Philippians, he said, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Nagsulti usab siya ngadto sa taga-Pilipos, mga kaigsunan nga ang tanang kini panguna-una, maana kaninyo ang panguna-una nga ana diha kang Kristo. He said, talking of Jesus, he said, who being in the form Sigig siya nga ang anaa diha sa maong of God. nga diha sa maong hulagway sa Dios. This word form comes from the Greek word morphe. Morphe, gikan sa Gregong pagkasulti mga kaigsunan ang mahulagway. Adjustment of parts. O nga kini mga kaigsunan nga usalaman kini sa usa nga parte igsuon. The spirit morphed into the flesh. Nga mao ang naghulagway ang espiritu diha sa unod. And we have Jesus Christ. Nga kita si Ginoong Hesus diha kanato. He said, don't think it robbery to be talking about Jesus. He did not think it robbery to be equal with God. Ayaw ko kunaunaan ang atong kaugalingon may sama kauban diha sa Ginoo. He made himself of no reputation. Tungod kay siya, nakita nato mga kaigsunan nga wala gyud siya mo sinati kasalanan o kahugaw man lang sa pagkadautan. He took on the form of a servant. Bisan pagani nga siya, nagbutang siya kaugalingon nga ingon sa ulipod ang iyang kaugalingon. And that word form again, morphe. Ang mount form nga pagkasulti mga kaigsunan morphe sa Griego pagkahulugan. Adjusting of parts to become a servant. O nga kini maihinungdan nga kita maka-adjust mga kaigsunan nga mahimong ulipon diha sa atong kaugalingon. And made into the likeness of men. Nga mahimong tang maisama sa atong buhi nga Dios. And being formed in the fashion as a man, Maisama niya sa dagway sa tao. he humbled himself and became obedient unto death. Nagpaubos sa kaugalingon bisan pa sa kamatayon.
even the death on the cross. Bisan sa krus sa Kalbaryo, God hath exalted him, given him a name which is above every name. nga ang Dios naghatag og pangalan diha sa kaugalingon nga labaw sa tanang pangalan ni ining kalibutan. That at the name of Jesus every knee shall bow in heaven, on earth, under everywhere. Jesus na ang kanang tuhod sa langit o sa yuta ni ining kalibutan muluod sa pangalan nga kamahalan. And every tongue shall confess Nga ang kanang dila magasugid Jesus Christ, nga si Jesus, Jehoshua, Jehovah Shua, the anointed, the Messiah, si Jehovah Shama, si Jehovah Joshua, si Jesus Christ mga kaisuna, he's the Messiah. nga siya mao ang Misaya. He's the Lord. He's the supreme authority. Amen. Siya mao ang Diyos, siya mao ang Ginoo. Hallelujah. Naaya naton nailhati sa atong kinabuhi. The power and the authority of Almighty God is exercised only through and by the name of Jesus. Ang gahom ug ang otoridad mga kaigsunan nga diha sa atong